Konteksto, ano ba ang buong kahulugan ng kasaysayan? Ang kasaysayan o historya ay mga nakatalang pangyayari sa nakaraan o nakalipas na panahon. Ayon sa Wikipedia, sa Tagalog, ang kasaysayan ay nagmula sa salitang ugat na saysay na kasing kahulugan ng kwenta o halaga, dahil ito ang pag-aaral sa kwenta o halaga ng mga pangyayari sa nakaraan. Tinatawag namang historiador o historya ng mga taong naglalaan ng panahon upang mangalap, magtala at mag-aral nito at tuloy ay ibahagi ang kanilang mga naisulat o nai-record. Ito na ang ginagamit ng pamantayan o basihan para sa mga nangyayari sa kasalukuyan at mangyayari sa hinaharap. Sa sitwasyon ngayon sa ating bansang Pilipinas, naging palasak na ang salitang rebisyon ang pagbabaligtad ng mga istorya, pagbabaluktot, pagbabago o pagbubura sa hangaring pumabor sa kasalukuyang nag-aharing sistema. Malaki ang epekto nito dahil nagdudulot ng pagkalito sa tao, pagkabawas ng tiwala sa mga historiador, pagkabura ng mga mahalagang impormasyon at tala at iba pa. Apektado lalo na ang mga kabataan dahil saan pa sila babase sa kanilang mga pag-aaral ng kasaysayan kung ang mga importanteng bahagi nito ay binabago. Kawalan tuloy ng respeto sa mga naggugol ng maraming oras ng pag-aaral, pananaliksik at pagsusulat. Ang pagbubuluktot sa kasaysayan ay dapat nangantuntukan sa pamamagitan ng sama-samang pagtutol sa gawain ng mga revisionista ng mga tala at impormasyon. Hangad natin na mapreserba ang tunay na kasaysayan para sa susunod pang mga henerasyon upang di na maulit pa ang mga pagkakamali noon o maipagpatuloy naman ang positibong aral nito. Dahil ayon nga kay George Santayana mula sa sinulat niya sa The Life of Reason, silang mga di makaalala sa nakaraan ay mahatulang ulitin ito. Yun. Okay, so napakalino, very timely, ha? Dahil siguro napapansin ng mga kababayan natin, ng mga tagapakinig natin, no, ng mga kapwa natin migrante, bakit ba natin laging tinatalakay itong revisionism, yung political distortion, historical distortion, no, fake news. So, importante po kasi ito eh. Kasi kumbaga kagaya na sinabi ni Cap Ditz kanina sa binasa niya sa konteksto, dito nakasalala yung ano natin, no, yung kasaysayan natin. Kaya ngayon, 'di ba, yung salitang ugat na saysay. Yung ibig sabihin kabuluhan, no, nung panahon nung mga nangyari sa atin. So, without further ado, so pakilala mo na, Cap Ditz, yung ano natin. Kung makakatala kayo na, makakaututan dila natin dito. Lalo, Bulacay yung Bulacay niya. Napakaraming pwedeng tawag dito na imbitahin sa Bulacan dahil itong Bulacan ay sabi nga balon ng mga bayani. Ngayon hindi lang pala balon ng mga bayani kundi ng mga historiador, ng mga nagbubungkal sa ating mga nakaraan dahil itong isa na to sabihin ko na pangalan si Prof. Edilberto Larin Jr. ay isang archaeologist. Bihira na kasi ngayon ang kumukuha ng archaeology, di ba? Kumbaga sa eto siya, nasa Bulacan at ngayon siya na ang direktor ng Bahay sa Liksikan ng Bulacan at tagapanguna pa sa Archaeological Research Project sa Biak na Bato National Park. Kung gaano kahirap bigkasin yung archaeological, ganon din siguro kahirap yung gawain niya. Tagahukay ng mga ng ating mga nabaon na nalimot ng mga istorya. Kaya ito po, ngayong gabi, andito si Prof. Edilberto Larin Jr. o sabi na natin si Sir Edil sa kanyang mga estudyante. Magandang umaga, Sir Edil. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Batang-bata Batang-bata. Batang-bata archaeologist. Kasi ang alam natin sa archaeologist, yung mga matatanda, may balba. May balba, mga tipong mga tipong Indiana Jones, ano? Ayun. Ito, groovy. Ano pa yan, biker. Talagang lagalag. Prof, bati ka. Ay, magandang araw po o magandang gabi o magandang hapon sa ating mga kababayan dyan sa ibang bayan at ingat po kayo lagi. No? Sa mga hamon dyan sa inyong kinalalagyan. Ikaw na mauna? Tanong. Ikaw na. Mauna. Ako na. Sige. Total kasaysayan ito, no? Prof, ano ba ang papel ng kasaysayan sa isang bansa at paano ba ito binabaluktot ng ibang mga taong gustong mambaluktot at ano mga halimbawa ng pagbaluktot sa kasaysayan? Ito ba'y maitutuwid pa natin?
Pero po doon sa tanong na ano ang halaga ng kasaysayan sa isang bansa. Ang kasaysayan po kasi ay ano no, bahagi ng ating kung meron man tayong ganito, yung tinatawag nating pambansang konsensya. So yung pong ibig sabihin nun, yung lahat ng mga historical narratives, lahat ng mga kwento sa nakaraan, ito ay nagiging bahagi ng ating consciousness. So, ibig sabihin, sa lahat ng mga kaalaman natin tungkol sa nangyari sa nagdaan, dapat ito ay laging tama, laging accurate, at wala siyang pinapanigang politika. So, kumbaga parang transparent na tubig na iniinom natin na walang contamination, walang nakakalaso ng mga bagay, at ang tanging nilalaman niya ay yung realistic na mga kwento at tungkol sa mga buhay ng hindi lang ng mga ordinaryong hindi lang ng mga kilalang tao, pero lalo't higit ay yung kwento ng mga ordinaryong tao. At yung idea ng pagbabaluktot, siguro ma'am, ang masasabi ko ay nangyayari to kasi marami tayo nung tinatawag na historical gap. So kasi pagka mayroong puwang, may puwang sa gawin nating literal, kung mayroong puwang sa isang pwesto, pwedeng may sumingit, no? So pagka may mga gap na nakaalaman, ang nangyayari diyan ay nakakapasok yung ibang mga political intention. At yung mga ganong pagkakataon ay nagiging komportable yon, ano? At nagki-cater yon, no, sa politika ng ibang mga tao na may ibang interes tungkol sa kwento nila at tungkol sa pundasyon nila sa lipunan na naitatag nila. So yun po muna yung sagot ko. Gusto nyo i-follow up yung tanong niya. Prof, so bali yung sa politika, ay sa gap na yun, ng historical gap. So dito nyo ba masasabi yung, kung natatanda nyo last year, yung naging controversial na payag ng isang batang actress na ang kasaysayan daw ay may tulad sa isang chismis? Maganda pong punto yan. Ano? Kasi yan yung problema natin. Ano? Kasi sa Pilipinas kasi, dahil maraming at alam naman ng mga historian yan. Well, hindi ako historian, I'm an archaeologist. So, ang gawin po natin munang ano yung separation niya. No? So yung po kasing historian ay dealing with documents. Sa amin naman po, sa archaeology, we are dealing with physical material. At hindi po ito pamamaraan para magdebate yung dalawang larangan. Actually, dapat magtulong sila para hagilapin yung tunay na kwento ng kasaysayan. So yung pong sinabi nyo kanina na parang ang nangyayari kasi sa Pilipinas, dahil marami tayong historical gap at maraming cultural texts na kumakalat, katulad ng pelikula, so para pong ang nangyayari kasi, dahil yung mga tao ay naghahanap ng katotohanan, naghahanap ng tunay na kwento ng kasaysayan, parang dinadala sila nito doon sa ibang mga materyales na masasabi naman nating it's either fictional or hindi kumpleto yung detalye. So magbigay po ako ng mga halimbawa sa inyo. So halimbawa yung pelikula ni Gerald Tarog, yung tungkol kay Goyo, no? Kung tutuusin, maraming mga accurate na detalye doon sa kwento na yon. Pero with all my respect to the director, ay malayong-malayo kasi yung itsura ng landscape na pinagshootingan niya sa Mount Balagbag, sa Bulacan din, sa San Jose del Monte, sa itsura ng Tirad Pass dati at sa kasalukuyan. So doon pa lang po makikita nyo na dahil doon sa mga ibang mga cultural texts na kumakalat, na hindi ko naman sinasabing masama ito. Siguro ang punto lang ay sa gagawa ng mga pelikula, gagawa ng mga fictional novel na historical fiction, dahil meron tayong malaking gap o malaking puwang sa datos ng kasaysayan, importante na pinag-aaralan natin yung magiging impact nito. Kung babaguhin natin yung detalye, babaguhin natin yung kwento, babaguhin natin yung lugar, ano kaya yung magiging impact nito sa mga makakabasa? At isa pang issue ko din, ayoko na lang banggitin kung sinong director, ay isang pelikula na lumabas na parang supposed to be pelikula kung yan ay batay sa kasaysayan, batay sa
totoong tao, any kind of film is fictional. So, malinaw yan. Ano? Hindi naman yan recreation ng tunay na buhay. Pero ang problema ko dun sa director na to, nung ini-interview siya ng mga news platform dito sa Pilipinas and abroad, ang sinasabi niya ay, hindi, tapos na nating madinig yung other side of the story. So ngayon naman, pakinggan naman natin yung kwento ng ibang mga tao na nabuhay nung panahon na yon. So, yung punto na yung sagot kasi na yon, mali yun eh. Kasi you don't treat your film as a half-truth of life. Hindi yun pwede. Kasi lahat ng pelikula ay fictional. So, kung ang pelikula mo ay gusto mong sabihin na ito ay hindi fictional film, huwag kang gumawa ng pelikula. Gumawa ka ng documentary. Tama. Prof, yan, nabanggit mo na rin tungkol sa pelikula. Ano natin sa pelikula kasi maraming mga pelikula na bigyan natin sa example yung pelikula ni Robin Padilla, yung Bonifacio Unang Pangulo. So paano ito bumabangga? Paano yung pagbasa nyo rito na ito'y bumabangga sa kasaysayan natin ng unang Pangulo ay si Emilio Aguinaldo? Ano talaga yan eh, no? Ang kasaysayan natin punong-puno ng punong-puno ng politika eh. So, it's really the intention of the person. Bakit mo ginagawa yung pelikula na yon? So, halimbawa, sorry, hindi po ako masyadong familiar doon sa pelikula ni Robin Padilla. So, babalikan ko halimbawa po yung example ko kay yung sa kaso ni General Goyo, ni General Bentila. Na nangyari doon sa Tirad Pass sa Ilocos Sur. Kasi sa amin, taon-taon kasi, bumabalik kami doon sa Tirad Pass, sa mismong bayan, sa mismong lugar, kung saan nangyari yung Battle of Tirad Pass. So sa amin, malalim yung pagkakaintindi namin doon sa pangyayari sa Battle of Tirad Pass. Kung bakit? Kasi ay meron doon kasing 16 Pilipino at lahat ng iyon ay Bulakenyo. So kasi ang nangyari nung time na yon ay pakating na yung grupo ni Major Peyton March, so yung mga grupo ng mga Amerikano na humahabol kay Emilio Aguinaldo. So alam nila na mako-corner na sila. So nag-usap si Goyo sa si Aguinaldo na so kailangan natin gawin itong ganitong plano, no? Kailangan nating harangin yung paparating na more than 300 o more than 500 na mga Amerikanong sundalo sa pangunguna ni Major Peyton March para makatakas si Aguinaldo. So, more or less, alam nila Goyo at ng mga napili na mga Bulakenyo na sumama dun sa Battle of Tirad Pass na yun ay suicide mission. So, ang ending, syempre, dahil maraming lamang sa tactical approach at lamang din sa ammunition yung mga Amerikano, natalo sila Goyo. No? So sa 60, 7 o 8 lang ang nakaligtas, ang nabuhay. So yung 52 na napatay kasama si Goyo, unfortunately, silang lahat ng mga bangkay ng mga taong yun, hanggang ngayon, hindi natin alam kung nasa. Even yung bangkay ni Gregorio del Pilar na na-repatriate sometimes in 1930s, hanggang ngayon, after na mapag-aralan siya, pagkaroon ng forensic investigation, si Sixto de Los Angeles, after nung pagdala yung bangkay mula sa Salcedo, papunta ng Candon, ngayon, wala na tayong record. Nasaan na yung bangkay ni Goyo? So, ano yung kinalaman doon sa sinasabi niyong impact sa kasalukuyan? Kasi kung may mga ganitong insidente ng kasaysayan, lalong hihirap i-interpret at lalong hihirap na maituro ang kasaysayan, ang tunay na kasaysayan sa bagong generation. So ang impact nun, walang closure. Walang pangyayari sa kasaysayan ang matatapos nating intindihin, malalagyan natin ng conclusion kasi ay nagkaroon ng political intention yung mga tao, yung mga leader nung panahon na yon at nakagulo yon sa kasaysayan. At
napaka-ironic na tayo ay kumikilala ng mga Pilipinong bayani na nabuhay nung panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, pero yung kanilang mga bangkay ay hindi naman natin nare-respeto dahil imagine niyo si Bonifacio at saka si Gregorio del Pilar, yung mga bangkay nila hindi naman din natin alam kung saan sila napunta na ngayon. Si Marcelo H. del Pilar ay meron tayong Marcelo Shrine sa Bulacan, Bulacan. So secured na yung kanyang dangal bilang tao, bilang bayani. Pero yun yung tanong ko doon So ang tanong ko doon kasi kung meron talaga tayong respeto sa mga taong nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan, siguro maganda tutuhanin talaga natin na hindi lang ang pagtuturo ng historical account nila ang ating ginagawa para sa susunod na generation. Sa halip, yung kanilang mga labi, yung kanilang mga remains, yung kanilang mga gamit ay talagang dapat pahalagahan natin ng totoo. Guy. Okay, so po sa natin sa iba pang tanong, ano po ang mga itinatag na mga organisasyon na nakaugnay kayo at may kinalaman sa pagsasaliksik sa kasaysayan? Ano-ano ang mga layunin nito? Una po yung sa kay Isagani Hiron, isang Bulakenyo din. Nakilala po sigurado ni Ma'am. Kilala ko rin. Si Kuya Gani. Siya po yung nagtatag ng Bulacan Salin Lahi. So yung Bulacan Salin Lahi po ay sila yung isa sa mga organization, kasama yung Sampaka dati. Na taunan ay nire-recall namin, nire-retract namin yung naging ruta nila Aguinaldo hanggang sa makakating sila ng Tirad Pass. So sa amin, sa Center for Bulacan Studies, bilang isang research center, siyempre importante sa amin yung ganung klase ng account na kailangan magkaroon ng closure yan. Anong nangyari doon sa mga kababayan natin na biktima ng digmaan doon sa lugar ng Tirad Pass. At bukod po doon, ay member din ang Center for Bulacan Studies nung tinatag na Local Historical Community Network ng National Historical Commission of the Philippines. So, yung pong Local Historical Community Network, ito po ay parang isang subcommittee, kung di ako nagkakamali, ang tawag sa kanya ay subcommittee, na ang lahat ng member na institution and organization ng LHCN o Local Historical Community Network ay ang layunin niya ay magtala ng mga tinatawag nating historical narratives, yung mga local history na tinatawag. Kasi ay babalik ako dun sa point na kung bakit kailangan natin itong mga ganitong klase ng pag-aaral sa lokal na setting ng kasaysayan. Dahil ang kasaysayan ay hindi naman siya linear Yung hindi totoong yung nangyayaring muka ng digmaan sa Maynila ay kapareho ng nangyayaring sitwasyon sa digmaan na nagaganap sa mga lalawigan. So may ibang dynamics at may ibang mga taong involved. So kaya importante yung papel ng Local Historical Community Network. Actually ngayon po, yung Local Historical Community Network nagkaroon na ng clustering. So parang it is a way of simply saying to us na meron kayong kani-kanyang focus at yung inyong mga probinsya ay somehow may connection sa isa't isa in terms of history. So yun po yung mga involvement namin. So bukod doon, way back po noong 2019, 2020 hanggang 2021, ang opisina po namin kasama ng aking mga kasamahang mananaliksik sa Bahay sa Liksikan ng Bulacan, kami po ay na-deputize ng National Museum as a Cultural Property Deputy. So kumbaga po parang mga heritage police. So pagka may mga report ng mga violation sa mga historical structure, heritage site, ay pwede po namin itong i-report o pwede din namin silang sitahin pagka may mga ganitong klase ng violation. Yung bang hindi basta pwedeng wasakin yung isang historical building o ganun mga sites, ganun. Mga alagaan. Lalo na sa mga natin, sa mga isolated na area. Halimbawa, hindi sa Biak na Bato. Sa Biak na Bato kasi ay well protected na yung area na yon dahil it's already declared as a protected area ng gobyerno. Pero marami pa kasing mga historical sites sa Bulacan na hanggang ngayon ay it's either hindi natin natutuklasan
o natuklasan na natin, na-identify na natin, pero hindi pa din natin nakukuha, no? yung tunay na pangyayari na naganap, no, doon sa lugar na yon. So halimbawa sa kuweba, sa mga underground passage sa mga simbahan sa Bulacan. Alam natin na may mga underground passage sa mga simbahan sa Bulacan, pero hindi natin yes, di ba ma'am? Saan yan ma'am? Sa Kalumpit, tama, sa St. John the Baptist. May tunnel sila doon no? Kahit sa Baliwag yung St. Augustine, may tunnel din daw yan. Pero it just so happen na yung naka-assign doon na pare or yung mismong association ng simbahan doon ay nag-decide silang isara na lang. Pero yung pong mga ganyang klase ng mga impormasyon, importante po yan sa kasaysayan, kasi again, babalik tayo dun sa problema natin na dahil maraming mga political intention sa haba ng panahon dito sa ating bansa ay gumagalaw yung ating kasaysayan, at may mga pagtatangka na ito ay baguhin at magkwento ng mga pangyayari na half-truth o kasinungalingan. Sir, tungkol dun sa masingit ko lang, tatanong ko lang sir, yung tungkol sa historical site, yung monumento ho ba ni Rizal ay may tuturing nating historical site yun? Oo naman po. Maituturing naman po nating historical site siya. Pero yung kasi natatandaan niyo po nagkaroon ng kaso doon, di ba? Yung likod noon tinayuan ng isang hotel na condominium. Photo bomber. Ano po yung niyo rito? Take niyo rito, sir? Kasi ganito po sa akin po kasi, isa sa mga subfield namin as archaeologists, yung geography. So, yung geography. So sa geography po kasi, meron dalawang klase tayo ng landscape. So yung physical landscape at saka yung cultural landscape. So when we say physical landscape, I'm referring to the physical things, no? Kasama dyan yung mga historical site. So ngayon, generally speaking, kung ano yung yun namang pag sinabi naman natin cultural landscape, ito naman yung kalakhang behavior ng mga tao na nangangalaga dun sa sinasabi nating physical landscape, including the historical site. So, yun yung problema dun. Kasi kung hindi natin lubos na naiintindihan yung nationalism, paano natin mapapangalagaan itong mga historical site na ito? Mababaw nga yung ating pagkakaintindi, no? So kung ano yung halaga nitong ganitong klase ng mga historical site. So, halimbawa, hindi po ako lalayo, no? Bulacan syempre yung aking mas expertise. So halimbawa po dito sa Bigte, sa Pinagrialan Cave, no? Meron po diyan dati na ang pangalan nung monolith na yon ay sikat na sikat siya, no, sa mga tao sa Bulacan, at lahat ng mga Pilipino na nakapunta doon sa Bigte, alam yung Lioness Head. So, in terms of significance in history and national consciousness, itong Lioness na ito, Lioness Head, ay bahagi na ng memorya natin bilang mga Pilipino. At almost isa siyang parang, bagamat hindi siya deklaradong makasaysayan o protected area, pero dahil marami ng mga tao ang nakakaalam sa kanya at very iconic na siya, no, bilang isang tourism spot sa buong Pilipinas, ang nakakapagtaka doon ay napayagan pa din na makwari yung area at mahayaang masira siya. So, katulad doon sa kaso ng Rizal Park, sa kanila, parang baliwala lang na maglagay ka ng condominium dyan kasi papipicturean mo pa rin naman yan, baguhin mo lang yung angulo ng camera mo. So ang punto doon kasi, yung cultural landscape natin in terms of giving importance to heritage, medyo challenging talaga siya. No? So kailangan nating mas ma-educate pa. Kailangan mas mapalalim pa natin
kung paano natin higit na maiintindihan at mapapangalagaan itong mga historical site na ito. Kasi napakahirap na magsabi na mahal natin ng isang lugar na at gusto nating pangalagaan ito. Pero sa likod nun, pag nakatalikod tayo bilang mga tagapanguna, no, na nag-aalaga at administrador ng mga area na ito, ay iba naman yung ating ginagawa. So, in short, walang transparency. So, ang alam ko, nung time na yan, with in fairness sa NCCA, kasi ang NCCA ay binubuo ng iba't ibang mga committee. NHCP, National Museum, Cultural Center of the Philippines, saka yung national, hindi ko maalala isang member ng committee. So, ang alam ko, kasi humingi ng permit yun yung construction company, nagkaroon ng debate sa loob. So, nagkaroon ng debate sa loob during that time. So, hindi ko alam kung sino sa mga committee, may mga committee na tumanggi, na hindi nag-approve nung permit na magkaroon ng construction area na dun sa area na yon. So, kumbaga parang ang masasabi ko ay umuunlad naman tayo, no? Kung paano natin pinapahalagahan yung mga historical site na katulad ng Rizal Park, umuunlad naman yung edukasyon natin tungkol dito. At I hope na maging sa pagdating ng panahon, yung nangyayaring historical revisionism, yung nangyayaring historical distortion, ay dumami, yung mga mas edukadong mga Pilipino na naiintindihan natin ng mas malalim pa kung ano yung tunay na kasaysayan natin sa Pilipinas. Kasi yun yung bukod tanging paraan para maproteksyonan talaga natin yung identity natin na hanapin natin yung katotohanan. At siguro sa amin, sa opisina ng Bahay Saliksikan ng Bulacan, sa loob ng 14 na taon na kami ay nagsagawa ng pananaliksik. Ang masasabi ko at mapagmamalaki ko sa inyo ay pag meron kaming mga bagong datos na nadidiscover, na pag-aaralan, we make sure na ito ay well documented. At kinukuha namin ano yung talagang historical data na importanteng matala. Kasi ang point of view namin, pagkatapos namin may susunod. 43 na ako ngayon siguro. 10 years na lang, 10 years from now, mag-retire ako. Hindi, ayoko namang mag-retire ng gusto ko yung parang relax na lang. Malakas pa rin. At wala nang pressure sa buhay, wala nang pressure sa trabaho. Yun yung plano, na isang example po halimbawa ay yung mga unang archaeologists na nagtrabaho sa Pilipinas, kasi nung time na yon, maraming mga mga reported na mga site na nakakita tayo ng mga material culture na tinatawag. Pero the problem is, dahil nagsisimula pa lang tayo noon sa technology ng mapping, sa pagmamapa ng mga area, maraming mga collected historical material, cultural material ang meron tayo na nasa National Museum. Pero ang medyo ang challenging doon ay hindi lahat ng mga materialis na yon ay mayroong mga mapa na makapag-describe kung saan sila nakita. So sa Bulacan, marami tayong mga historical report, archaeological report, na may mga nakitang ganito, may nakitang ganire. Pero pag binalikan mo yung data sa National Museum, walang record ng mapa. So paano mo siya i-locate? Paano mo siya i-identify ulit para i-revisit yung area? So sa amin, sa Center for Bulacan Studies, what we are doing, we produce as many maps as we can. Para yung susunod na generation, hindi na sila maloko ng fake news, hindi na sila maloko ng mga historical distortion, historical revisionism, dahil yung mismong site na dapat nilang pag-aralan, pwede nilang puntahan. May resibo, kumbaga sa Yes, may resibong maihaharap. Ay, nasagot mo na yung tanong ko, Prof. Yung bilang isang archaeologist, mahalaga pa ba yung mga matutuklasan ninyo ngayon at na maaaring makabago sa mga naunang datos? Kumbaga sa di ba, may bago kayong natuklasan ngayon na pwedeng maidagdag doon sa natuklasan na ng mga nauna sa inyong archaeologist. Anong nun, maikakawin natin ba ito sa nangyayaring
sitwasyon ngayon sa ating bansa? Nako, sa tingin ko po, ang trabaho ng mga historian, ang mga trabaho ng mga archaeologists or archivists, mga cultural worker ay mahalaga, no, sa hindi lang sa present generation, maging sa darating na generation. So, kasi po kung may baluktot sa kasaysayan no na umiiral ngayon, imagine niyo po na meron tayong tinatapakang karapatan ng mga taong nabuhay sa dati. Kumbaga, sila dapat yung may honor, sila yung may tangal, sila dapat yung may tunay na kwento ng kabayanihan, pero sila pa yung naaapi. So kung i-imaginein po natin, kung ang historical revisionism ay nangyari pa noong panahon ng mga Kastila hanggang ngayon, kumbaga po parang sasapin-sapin na sama ng loob, siguro mga 3 metrong sama ng loob po yung daladala natin ngayon. Dahil lang sa maling kasaysayan. So kung hindi po natin ito maitatama, hanggang sa susunod na generation po, madadagdagan pa yung saping-saping sama ng loob na yun ng mga Pilipino. At magiging bahagi po yan ng kanilang consciousness. So, siguro po isang example pa na gusto kong banggitin. Meron pong isang account sa history na nangyari after the war, no, yung after ng World War II, na yung laban sa pagitan ng mga USAFE member ng mga Pilipino at saka yung mga Hukbalahap. So para po ang nangyari nung time na yon, dahil tapos na yung digmaan, napaalis na yung mga Hapon, ng mga Amerikano, yung mga USAPE member, yung mga Hukbalahap na mga Kapampangan, most of them, ay pinatawag dito sa Bulacan, ano? Ayoko lang banggitin kung saang area. It's very controversial. So pagdating doon, akala ng mga Hukbalahap, sila ay bibigyan ng reward or pakakainin or something. O bibigyan ng dangal. Pero pagdating nila dun sa area, bigla silang kinordon. At mismo dun sa area na yun, kung saan sila kinordon, pinatay silang lahat. There's more than 100 Hukbalahap member ang napatay. At yun ay isang graveyard na ngayon. So, at yung pong pangyayari na yun sa kasaysayan, walang closure. Wala po siyang closure. Walang naparusahan, hindi nalaman kung sino nag-utos. At yun ay mananatiling consciousness ng mga Kapampangan against sa ating mga Bulakenyo. At napakahirap dalhin nun sa konsensya, no, ng mga taong nasaktan at patuloy na nasasaktan hanggang ngayon. Dahil hindi nila alam saan sila tatakbo, saan sila hahanap ng hustisya. So, yan po yung malaking problema natin, no? So, ganun din po siguro halimbawa dun sa panahon ng martial law, no? Parang sinubukan nating bigyan ng ng kahit papaano ay kaunting pakinabang mula doon sa human rights violation na dinanas noong panahon ng martial law sa pamamagitan ng RA 10368. Kaya lang ang problema, yung RA 10368 parang ang dating, sige, within this period of time, kailangan makapag-apply kayo. Kailangan makapag-apply kayo para makakuha kayo ng claim. At pag hindi kayo nakapag-apply sa time period na ito, hindi na kayo pwedeng mag-claim. Wala na. Hindi na kayo kasali. Siguro, hindi na kayo kasali. So, mali yun. Kasi, ang haba ng kasaysayan, no? Ang haba ng agony ng mga tao na lumaban sa panahon ng martial law. Tapos, bibigyan mo sila ng time period para kalkalin yung mga record nila, kalkalin yung kanilang mga alaala, mga masakit na alaala, para sila ay maibigyan ng reward ng gobyerno. Hindi naman yun pwedeng sa isang taon magagawa mo yun. So, dapat sa RA 10368, dapat walang limit yung time para mag-apply dito, para makakuha ka ng claim. So yan po yung, sa akin, yan yung halaga ng record ng kasaysayan, yan yung halaga ng record ng kultura, yan yung halaga ng record ng archaeology. Magkaroon ng closure, magkaroon ng consciousness sa totoong pambansang naratibo na tinatawag. Kasi kung wala yan, patuloy na magsasapin-sapin yung sama ng loob na mamanahin ng susunod na generation. Parang damang-dama ko nga yung mga na yun. Yung mga sama ng loob ng ating mga nakaraang kasama. Yun.
Gay, parang may mga nasasagot na siya doon sa ibang mga tanong Oo, natin. kaya nga yung dito na tayo sana Pero paano yung maaaring magawang tulong ng mga OFW sa pagpapalaganap overseas ng mga Filipinos kaalaman? na. Basta hindi sila workers, yung mga nagsipang ibang bansa nandun na natira sa Amerika, sa Canada, Australia, sa Italy. Tayo dito mga nagtatrabaho tayo Sa Ako, pagpapalaganap una po, maraming salamat sa inyong imbitasyon at kami po sa Center for Bulacan Studies. Ano po kami, madadaldal na tao, pasensya na. Madadaldal na. Mainam yung madaldal, maraming nasasabi. At ano po kasi sa amin, para bang, ano bang silbi ng mga research natin kung hindi naman alam ng mga tao? Ay lang nakakaalam ng mga research natin. So, kami po parang kalad-garing kami. Kung saan nyo kami imbitahan, sige, magsasalita lang kami dyan. At una po, salamat sa inyong programa na imbitahan nyo kami sa in behalf of my colleague sa Center for Bulacan Studies. Nagpapasalamat kami sa ganitong opportunity. Dahil po nawawiden yung network namin at maraming nakakaalam dun sa mga impormasyon na ating nasa taliksik. I give you an example po sa isang fellow namin na palagi ko po, kilala din yung anak ninyo, no? At kilala nyo din si Perfecto Martin. Ay, oo. Opo, so si Perfecto Martin. May anak din siyang direktor. Opo, tama. So, ayaw po niyan tinatawag siyang archivist pero wala siyang magagawa dahil ako yung sa kanya, nagpo-promote sa kanya. So, siya po ay dahil retired na si Cowboy o si Perfecto Martin, umiikot-ikot siya sa iba't ibang mga lugar sa Amerika. Tapos ang ginagawa po niya, yung mga National Archive ng iba't ibang mga bansa na pinupuntahan niya, kinakalkal niya yung mga record doon. So actually, ang isang interest niya ay pag-aralan yung record ng mga Thomasites tungkol sa Pilipinas. At specifically sa Bulacan. So, very interesting yung ginagawa niya na yun kasi at napakalaking bagay dahil madaming mga historical data, document, and even material culture ang naitaka sa Pilipinas. At ngayon ay nakadeposit ito sa iba't ibang mga learning center, iba't ibang mga archive, mga museum, siguro, sa iba't ibang panig ng mundo. So, sa akin po, ang nakikita ko dito, dahil ang mga kababayan nating Pilipino na nasa ibang bansa ay kayo po yung may network dyan. At nakikita naman na po natin na nagbabago na yung temper ng mundo, no? In terms of cultural appreciation, in terms of cultural division, wala na tayong ganun ngayon. No? So, in the spirit of globalization, wala na tayong discrimination na masyadong nararamdaman. Although meron pa rin, pero at least ang mayorya ng mundo ay nagsasabi na, welcome kayo sa amin kahit ibang lahi kayo. So ang point ko po, kung ba't ko ito sinasabi ay we need to continuously widen our network. Kasi baka sakali, no? Yung mga advocate na mga hindi natin kalahi na nandyan sa iba't ibang panig ng mundo ay makasama natin dito sa advokasya na ito, no? Na patulungan tayo na muling maibalik ang ating mga material na bagay na may kinalaman sa kasaysayan, may kinalaman sa matandang panahon ng Pilipinas at mahikayat natin sila na maging bahagi natin yung kanilang boses papunta sa kanilang mga kababayan din. So sa ganyang paraan po, nakikita ko na, di ba, sa datos po ni Roland Tolentino, way back noong 2012 yata yun, ano? Dun sa Sipat Kultura. In every hour, mayroong 8 Pilipino ang lumilipad palabas ng bansa. So parang 2012 pa, ganun nakadami ang OFW. So siguro lalo na ngayon. So sa dami po ng mga Pilipino sa ibang bansa, naniniwala po ako na napakalaking bagay na magiging instrumento ang mga kababayan natin na nasa ibang bansa na yung ating panawagan na mabuo yung ating pambansang kasaysayan, yung pambansang naratibo ay maipahatid natin sa kanila na meron tayong ganitong klase ng advokasya, ang ganitong klase ng kanaisan. So yun po.
So, updates. Ang ganda ng ano natin, kaya lang kulong tayo sa oras. Busog. Naku, pasensya. Napahaba po yata tayo. Pasensya Hindi. na, pasensya na. Ang ganda nga ng ang ganda ng... Ako, ang dami ko natutunan, Prof, sa totoo lang. Nga Ay, salamat yung po. closure at saka yung consciousness. Yun, tatanda ko yung dalawang C na yun. Oo. So, siguro yung mensahe niyo po, Prof. So, yung pangkalatang mensahe niyo sa mga kababayan natin ngayon. Okay. Sa aking mga kababayan po, sa iba't ibang panig ng mundo at dito sa Pilipinas, naniniwala po ako na yung ating identity, ito po ay binubuo ng kultura, ng kasaysayan, na ito po ay may mahabang panahon na pinagdaanan kung paano tayo naging ganito. At naniniwala po ako na ang mga Pilipino ay isang dakilang lahat. At hindi tayo basta-basta matatalo ng mga kwento ng kasinungalingan. At marami pa din tayong champion in terms of culture, in terms of heritage, in terms of history, na patuloy na nagtatanggol doon sa tunay na kasaysayan na dapat na nagiging bahagi ng edukasyon ng mga Pilipino. At sa mga kabataan, okay naman na meron tayong internet na pinagbabatayan ng ating mga pag-aaral, ginagamit ng mga references. Pero kailangan nating maging maingat kung ano yung ating mga ginagamit na batayan sa pag-aaral ng kasaysayan, sa pag-aaral ng ating kultura. Kasi ay somehow kailangan nating i-safeguard yung ating identity, bagamat nandyan na yung globalization. Yung ating identity kasi ay bahagi yan ng ating dangal bilang mamamayan ng mundo. So yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, Prof. Maraming salamat. Sana huwag kayo madadala sa paggising ng madaling araw, Prof. Oo po. Anytime. Walang problema yan. Baka may mga bago kayong mga studies na pwede nyo i-share sa amin sa future na pag-ano natin. Ako na lang, papromote ng website namin later. Siguro mga... Sige po, pwede nyo pong banggitin ngayon, sir. Meron po kaming website na ibubuin by February 17. Ilalunch na po namin siya formally. Ay, nandyan na ako. Ay. Uwi na po pala kayo. Ay, mainit. Yung pong website ng Shine Bulacan. So, yung pong Shine Bulacan project ay under po siya ng Commission on Higher Education. Ang layunin niya ay mag-exhibit po online ng mga historical narratives, cultural material, at saka po ng mga handcrafts na gawa ng mga Bulakenyo. So, basically, yung website na yon ay para siyang online museum. Wow. Maganda. Opo. Okay. So, maraming salamat, Prof. Yes, sir. Thank you din po. Thank you very much, Prof. So, ulitin. Opo. Ay, Kap Edo and Kap Egay, may isang tula dito yung ating manunulang taga Bulacan din. Pwede ko bang Oo naman. Pasadahan sandali dahil may kinalaman din naman to sa ating topic. Para matuwa uli siya. Dahil itong manunulan na to na si Ed Romano ay talagang ang date ng tula niya ay noon pang December 10, 2021. Ito. Ang title, Sanayan lang ang kasinungalingan. Kung pinalaki ka sa kasinungalingan, maaari mong baluktutin ang kasaysayan. Kung pinalaki ka sa karahasan, maaari mong saktan ang mamamayan. Kung pinalaki ka sa peking medalya, maaari mong humeke ng diploma. Kung pinalaki ka sa peking istorya, maaari mong i-photoshop ang sumama sa kampanya. Kung pinalaki ka sa imbentong kwento, maaari mong ideklara ang bantang diskontento. Kung pinalaki ka sa layaw, maaari kang sabayan ng magnakaw. Kung pinalaki ka sa pagyurak sa pantaong karapatan, maaari mong ibalik ang bangungot ng nakaraan. Kung pinalaki ka sa pandaraya, maaari mong sa eleksyon ngiyaw na dinaya. Ang taong lumaki sa basyong bumbong, asahan mong bubusugin sa pandarambong.